Kumusta mga mahilig sa kasaysayan? Ngayon, sisisid tayo sa nakakamanghang kwento ng pinagmulan ng Honda. Maghanda na kayo dahil ito isang kwento ng ambisyon, tiyaga at pagbabago. Simulan natin ang ating kwento kay Soichiro Honda. Si Soichiro ay ipinanganak noong 1906 sa Komyo, Japan. Bata pa lang siya, hilig na niya ang mga makina at pag-iinhinyero. Isipin niyo ang isang batang lalaking sadyang namamangha sa mga bisikleta, laging nagbubungkal at nangangarap ng malaki. Noong 1922, umalis si Soichiro sa eskwela at lumipat sa Tokyo, kung saan nagsimula siyang magtrabaho bilang mekaniko. Ang karanasang ito ang nagpasiklab ng kanyang pagiging negosyante. Noong 1937, itinatag niya ang Tokai Seiki, isang kumpanyang gumagawa ng piston rings. Ngunit hindi agad naging matagumpay ang kanyang mga unang hakbang, pero hindi sumuko si Soichiro. Nag-aral pa siya at pinagbuti ang kanyang mga produkto hanggang sa makuha niya ang isang kontrata sa Toyota. Naging mapaghamon ang ikalawang digmaang pandaigdig para kay Soichiro. 2 beses nawasak ang kanyang pabrika, una dahil sa pambobomba at pangalawa dahil sa lindol. Gayunpaman, hindi siya natinag. Ibinenta niya ang natitira sa kanyang kumpanya at nagsimula muli. Noong 1946, wasak ang Japan at kakaunti ang transportasyon. Nakita ni Soichiro ang oportunidad at nagsimulang ikabit ang maliliit na makina sa mga bisikleta. Ang mapanlikhang ideyang ito ang nagsilang sa Honda A-Type na kilala rin bilang bata-bata dahil sa kakaibang tunog ng tambutso nito. Noong 1948, opisyal na naitatag ang Honda Motor Co., Ltd. Nakipagtulungan si Soichiro kay Takeo Fujisawa, isang mahusay na negosyante na tumulong sa pagpapatakbo ng kumpanya. Magkasama, binago nila ang industriya ng motorsiklo sa paglabas ng Honda Cub noong 1958. Ang Cub ay mura, maasahan, at matipid sa gasolina, kaya agad itong naging patok. Sa kasalukuyan, ang Honda ay isang malakas na kumpanya sa industriya ng sasakyan at motorsiklo. Ang nagsimula bilang pangarap sa isang maliit na pagawaan ay lumago na sa isa sa mga pinakakilala at nirerespetong tatak sa buong mundo. Kaya sa susunod na makita kayo ng Honda sa kalsada, alalahanin ang hindi kapani-paniwalang paglalakbay ni Soichiro Honda. Ang kanyang kwento ay patunay ng tiyaga at pagbabago. Salamat sa panood at patuloy na pagtuklas sa kasaysayan.